Ito po ay para sa lahat, sa may mga tatay, nanay, anak, kapatid, ate, kuya, or kapamilya na nagtatrabaho sa ibang bansa, katulad ng DH, ng seaman, ng nurse, o kahit ano pa yan, na nakapangasawa ng foreigner, basta kahit ano na nasa ibang bansa. Siyempre, expectation ng mga tao sa Pilipinas, aba, mapera, mayaman. Huwag po nating isipin ganon. Katulad po halimbawa ng unang-una ay sa mga DH. Kung ikaw po ay may kapamilyang DH, ay wag po nating abusuhin ang kanilang kabaitan o ang kanilang perang pinapadala. Aba, hindi po biro ang kumita ng pera para maipadala sa inyo. Katulad ng ating mga DH. Isang buwan nilang hinihintayan, isang buwan silang nagpapakapagod, isang buwan silang naghihirap para lang maipadala sa inyo. At kayo na nasa Pilipinas, ilang araw nyo lang bagagastusin yan? Saan nyo ginagastos? Yung iba, ginagastos sa magandang paraan. Yung iba, sa mga walang kwentang bagay, katulad ng mga gadgets. Hindi pa man sumisweldo, si inay, o si itay, or ang inyong mga anak na nasa ibang bansa, na nagdi-DH. Aba, nakaplano na lahat ng bibilhin. Bibili ng laptop, bibili ng cellphone. Bagong cellphone, may cellphone na yan ha. Diyos ko, isipin niyo naman ang sakripisyo ng ating mga anak o mga kapatid ng ating mga magulang nagtatrabaho sa ibang bansa. Iyang mga DH na yan, o iyang ating mga bayaning DH na yan, maaga silang gumigising. Kahit sila puyat na puyat sa trabaho nila sa maghapon, maaga silang gigising para magluto. Kailangan luto na bago gumising si sir, si ma'am. Kasi magagalit. Kailangan bago sumikat ang araw, nakaredy na ang breakfast. Kung may mga alaga ka man, kailangan maihanda mo na sa pagpasok sa school. Mga baon. Kailangan maplansya mo pa ang mga damit ng iyong mga amo kasi hindi mo na naplansya kagabi dahil sa pagod. Knockout ka na dahil sa pagod. At namang iyong mga kapamilya sa Pilipinas, tatawag pa. Ba? Sasabihin, yung alimbawa, tatawag yung nanay mo. Alam mo ba anak, itong kapitbahay natin, naku, may bagong TV, ang laki-laki. Ikaw, kailan ka ba magpapadala? Para makabili naman tayo ng ganong TV. Diyos ko po. Abay, magtiis na lang muna. Hindi ba pwede magtiis na lang muna kaysa maliit na TV? Ito namang anak mo, tatawag. Mama, yung kaklase ko, may bagong cellphone, ang ganda, may bagong laptop. Mama, kailan ka ba magpapapackage? Diyos ko naman anak. Maano magtiis ka ba naman dyan sa cellphone mo? Nakabibili mo lang. Last na padala ko. Ito naman kaibigan mo, mag-i-inbox sa'yo. Uy, kumusta ka na? Mayaman-yaman mo na. Pautang naman. Diyos ko, mukha ba kaming ATM? Hindi nyo alam ang hirap na dinadanas ng isang DH bago siya makapagpadala. Isang buwan ang iniintay niya. Isang buwang pagtitiis. Minsan, hindi na sila kumakain ng kanilang merienda. Kasi sayang ang gastos, ipapadala na lang o kaya ibibili ng pampapackage. Ganyan ang mga OFW. Minsan, hindi na sila nagde-day off. O nagde-day off man sila, hindi na sila lumalabas. Para lang, kasi pag lumabas, isa pang gastos. Pupunta sa ganito, sa park, hindi na. Kasi yung perang gagastusin mo dyan sa day off mo sa paggala, ipapadala na lang sa Pinas. Kasi itong si nanay mo or mga kapamilya mo, text ng text, tawag ng tawag, sa kalagitnaan ng trabaho, sa kalagitnaan ng pagpaplantsa mo, na ring ang cellphone mo, para humingi lang ng pera. Aba, maging considerate naman kayo sa feelings ng inyong mga kapamilya. Hindi biro. Ilang pawis ang pumatak mula sa kanya para lang mapadalhan kayo ng pera, at ang perang yan ay sana naman ay gamitin nyo sa magandang project man lang, o kaya mag-invest kayo ng negosyo na hindi kayo hingi ng hingi. Isipin nyo na hindi siya panghabang buhay sa abroad. Susuko rin ang kanyang katawan sa mga pagod at sa hirap
na kanyang nararanasan. Hindi siya bumabata, tumatanda na siya, kaya habang siya ay malakas at nakakapagpadala ng pera, abay mag-ipon naman kayo. Hindi yang pag may nakita kayo sa kapitbahay na ganyan, aba, text agad sa inyong anak or kaanak na nagtatrabaho sa ibang bansa na para balitaan na may ganito, may ganyan, bakit ikaw wala? Ito naman, pangalawa, para sa mga seaman. May mga kapamilyang seaman, syempre, ang alam natin, aba, seaman, mapera, laking trabaho sa barko. Opo, malaki po ang sweldo ng mga seaman, pero po, napakadelikado rin po ng kanilang trabaho. Siyempre, ilang buwan po o ilang araw, ilang linggo sa dagat. Hindi po natin sure kung may mga pirata dyan. Or kung may mga naiinggit na mga kapwa natin na kapwa nila na seaman, mga ibang lahi, ganyan. Kung may mainggit dahil tumaas ang posisyon, mga ganyan. Delikado po, paano kung ihulog na lang siya sa dagat, ganyan. Hindi ko naman po nila lahat. Pero, sana po yung may mga kapamilyang seaman ay mag-ipon-ipon naman po. Hindi yung pabongga dito, pabongga doon. Ipunin niyo po ang bawat perang pinapadala ng inyong mga kapamilya kasi hindi po siya habang buhay na malakas na makakapag. Iba dyan, nagtitik-tik lang ng kalawang. Hindi, yung iba dyan, lahat ginagawa lang dun sa loob ng barko, dun sa ilalim, napakainit, sobrang miss na ang pamilya, hindi maka-Skype, hindi makatawag dahil walang signal sa barko na kanilang kinasasakyan. Abay, magtipid naman kayo. Mag-invest kayo para kapag nag-retire na o hindi na kaya ng katawan ng inyong kapamilya, ay meron naman kayong mababalikan. Meron naman siyang mababalikan na negosyo sa Pilipinas. Ito, importante. Yung nakapangasawa ng foreigner. Aba, tingin ng mga tao, uy, nakapangasawa ng foreigner. Uy, may fiancé na foreigner. Uy, nasa Amerika. Uy, nasa Germany. Uy, nasa Canada. Uy, nasa Australia. Aba, sosyal. Aba, mayaman. Diyos ko po, Rude. Hindi po lahat na nandito sa Amerika o nasa ibang bansa ay mayaman. Kasi may kotse. Kailangan lang po talaga namin ng kotse. Dito po kasi wala pong bus, tricycle, jeep, or kahit taxi na padandaan dyan sa harap ng iyong bahay. Kailangan mo po talagang matutong mag-drive at magkaroon sariling kotse para makapagtrabaho ka. Uy, si ano, ganito, ganyan. Ang yaman-yaman. Tapos meron pa dyan ang mga kaibigan mo na mag-i-inbox sa'yo. Uy, nandiyan ka na pala, kailan ka pa dyan? Pwede bang makautang? Ba, anong palagay mo sa akin, te? Bangko? ATM? Mayaman? Diyos ko, dito iba ang buhay. Kapag wala kang pera kasi wala kang mauutangan na katulad dito na kapitbahay na kapag wala kang asukal o kape, makakapunta ka sa kapitbahay mo para manghingi. Dito, pag wala ka, wala ka. Pag wala kang trabaho, wala ka rin pera. Dito, dollar ang iyong kita, oo, dollar, malaki. Dollar rin ang gastos. Iniisip kasi ng iba, dollar, hindi naman peso ang gastos dito. Dollar din. Ang buhay po dito sa Amerika ay mahirap na kapag may sakit ka, solo mo. Hindi walang tutulong sa ina kapitbahay or kahit ano, wala yung mga magulang. Iba po dito na mga magulang mo tutulong pa sa'yo dito. Dito po may kanya-kanyang buhay. Kaya wag po niya sabihin, ay, ang swerte, nakapangasawa ng foreigner, mayaman. Hindi po lahat ng foreigner ay mayaman. Dito po walang mayaman at mahirap. Pantay-pantay lang po dito ang mga tao. Yun lang po. Pasensya na po. Sana pagkapulutan yung aral.